Sa kasalukuyan, isa sa bawat 3 bata sa United Kingdom o humigit kumulang 4.5 milyong bata ang nabubuhay sa kahirapan. Naiisip niyo ba kung ano ang kahulugan ng malupit na bilang na ito? Hindi ito tungkol sa isang bansang ginigera o isang malayong developing country. Ito ang tunay at hindi maikakailang larawan ng United Kingdom sa taong 2026, isang bansang kasapi pa rin ng G7 at ika-6 sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Baka mahirap itong isipin, kaya't subukan nating ilarawan ng isang silid-aralan sa UK ngayon. Sa isang klase na may 30 estudyante, 10 sa kanila ay pumapasok ng hindi nag-aalmusal at alam nilang pagdating ng tanghalian wala silang anumang pagkain sa kanilang mga bag. Sa isang elementarya, isang batang lalaki ang tahimik na nakayuko sa kanyang mesa sa harap ng isang kahon ng pananghalian na walang laman. Ikinahihiya niya ang kanyang gutom kaya't para hindi mapansin ng kanyang mga kaibigan, nagsinungaling siya at sinabing, "Hindi ako gutom ngayon," at nagkunwaring tulog para tiisin ang gutom hanggang sa uwian. Ang ganitong tahimik na desperasyon ay laganap na ngayon sa mga silid-aralan sa buong UK. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanan ng mga guro mismo ang bumibili ng tinapay mula sa sarili nilang bulsa para ipamahagi sa kanilang mga estudyante. Ayon sa isang survey ng Unyon ng mga Guro sa UK, maraming guro ang nagsabing bumibili sila ng tinapay at prutas mula sa kanilang sariling sahod para sa mga estudyanteng hindi makapag-focus sa klase dahil sa gutom. Ang paaralan na dapat sana'y lugar ng edukasyon ay naging huling kanlungan na para labanan ng gutom. Dahil sa di pangkaraniwang sitwasyong ito, sa wakas ay kumilos na ang isang kilalang organisasyon ng UNICEF. Sila na halos 11 taon nang tumutulong sa mga nagugutom na bata mula pa noong kaguluhan pagkatapos ng digmaan, ay sa kauna-unahang pagkakataon mula nang itatag ito, nagsimula silang magbigay ng direktang tulong na pagkain sa United Kingdom, isang bansa na dapat sana'y mauunlad. Ang isang bansang G7 na hindi na kayang pakainin ng sarili nitong mga anak at humihingi ng tulong sa pandaigdigang komunidad. Ito ay hindi na may lalarawan sa salitang resesyon. Ito ay patunay na ang survival instinct ng isang bansa ay gumuho mula sa loob. Ang upa ay kumakain ng higit sa 70% ng sahod at ang dating middle class ay pumipila na ngayon para sa libreng pagkain kasama ang kanilang mga apo. Bakit humantong sa ganito ang isang napakayamang bansa na hinahayaang magutom ang sarili nitong kinabukasan ng mga bata? Sa likod nito ay ang mapaminsalang pag-iisa na pinili mismo ng mga mamamayan na tinatawag na Brexit. At sa gitna ng kaguluhan, naroon ang estratehikong pagbaligtad ng sitwasyon ng kalapit na bansang Ireland na sinamantala ang pagkakataon upang samsamin ang yaman at mga kumpanya ng UK. Ang malupit na katotohanan ng Britanya na nakatago sa likod ng anino ng kaluwalhatian. Bakit pinili ng dambuhalang barko ng imperyo ng Britanya ang landas ng paglubog? Ating alamin ang buong katotohanan. Bakit sa ika-6 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo, isa sa bawat 3 bata ang nagugutom, isang sitwasyong mahirap paniwalaan? Upang mahanap ang sagot, kailangan nating suriin ang napakahirap na budget para mabuhay na kinakaharap ng mga taong naninirahan sa UK ngayon. Dati ang UK ay isang marangal, elegante at higit sa lahat isang mayamang bansa. Ngunit ngayon sa ilalim nito nagsimula na ang isang tahimik ngunit tiyak na pagguho na nagpapawalang bisa sa dating kaluwalhatian. Sa kasalukuyang UK, may isang malupit na salita na nagpapaginaw sa puso ng mga tao anuman ang kanilang henerasyon. Ito ay ang heat or eat. Sa Filipino, ito ay nangangahulugan ng sukdulang pagpili, magpapainit ka ba o kakain. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya na tumama sa UK mula 2021 ay hindi na mailalarawan bilang simpleng inflasyon. Ito ay isang direktang karahasan sa pamumuhay. Ang bayarin sa kuryente at gas ay biglang tumalon ng ilang beses. Ang ganitong bangungot ay walang awang sumira sa payapang buhay ng milyon-milyong pamilya. Isipin ninyo, ang matinding taglamig sa London, sa isang gabing bumababa ang temperatura sa 0. Ang mga matatanda na dating namumuhay ng matatag bilang middle class ay nakasuot na ngayon ng ilang patong ng makakapal na Amerikana sa loob ng kanilang mga tahanan, nanginginig sa puti ng kanilang hininga habang nag-iisa sa isang madilim na silid. Bago nila buksan ang switch ng heating, palagi nilang tinatanong ang kanilang sarili, kung iinitin ko ang silid na ito ngayong gabi, mawawalan ako ng pera para ibili ng tinapay ang aking apo bukas. Sa kabilang banda, kung bubusugin ko siya, haharapin namin ang nagyayelong lamig sa umaga. Ito ang pagpiling nagbabawas ng buhay na araw-araw na ginagawa ng milyon-milyong tao sa isang mauunlad na bansa ng ika-21 siglo, ang United Kingdom. Ang nagpapalala pa sa sitwasyon ay ang di pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa nakalipas na ilang taon, ang presyo ng pagkain sa UK ay tumaas ng higit sa 30% sa average at halos doble pa para sa ilang produkto.
Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng gatas, tinapay at itlog na dati mabibili sa ilang pounds lang ay halos doble na ang presyo ngayon sa mga estante at nagiging mga luho na mahirap nang makuha. Kung i-convert natin ang presyo sa London sa Japanese yen, mas magiging malinaw ang kabaliwan nito. Ang isang tasa ng kape sa isang coffee shop ay nagkakahalaga ng halos 1,000 yen. Kung bibili ka ng sandwich at inumin, aabot agad ito sa 3,000 hanggang 4,000 yen. Ang presyo ng isang mangkok ng gyudon sa Japan na humigit kumulang 500 yen ay isang malungkot na numero na imposibleng makabili ng desenteng pagkain sa London ngayon. Ang dating kasiyahan tuwing weekend na kumain sa labas kasamang pamilya ay isang panaginip na lamang. Sa mga supermarket, maging ang mga dating murang keso at mga pakete ng karne na dapat sana ay para sa masa ay nilalagyan na ngayon ng mga malalaking security tag na parang mga luxury brand. Hindi na mapigilan ang lipunan ng mga taong nagnanakaw para mabuhay. Ngunit may isa pang salarin na mas malalim at mas malupit na sumisira sa budget ng mga pamilya sa UK. Ito ay ang walang katapusang pagtaas ng upa. Sa kasalukuyan, kung uupa ka ng isang karaniwang one-bedroom apartment sa London, ang average na upa ay aabot sa humigit kumulang 500,000 yen kada buwan. At gusto kong malaman ninyo na hindi ito para sa isang mamahaling lugar. Ito ay upa para sa isang luma at ilang dekada ng apartment na may amag sa pader sirang tubo na laging tumutulo at pumapasok ang malamig na hangin tuwing taglamig. Kung ang average na take-home pay ng isang nagtatrabaho ay nasa 300,000 hanggang 400,000 yen habang ang upa ay 500,000 yen, paano nabubuhay ang mga tao sa isang sitwasyong hindi na magkasya kahit sa simpleng kalkulasyon? Ang sagot, kahit ang mga 30s o 40s na profesional ay walang pagpipilian kundi makitira sa pamilya o ibang tao, mag-share ng kusina at banyo at magsiksikan sa isang maliit na silid. Ayon sa statistics, 75% ng sahod ng mga manggagawa sa London ay napupunta lamang sa pagbabayad ng upa para magkaroon ng masisilungan. Sa kakarampot na natitirang pera, binibili nila ang patuloy na nagmamahal na pagkain at binabayaran ng kuryente. Ang resulta ng sukdulang pagtitipid na ito ay ang walang lamang lunchbox ng mga bata na nakayuko sa kanilang mesa tuwing tanghalian. Ang trahedyang ito ay umabot na rin sa mga uniforme sa paaralan. Sa UK, hindi na pambihira ang mga kwento ng mga batang pumapasok na suot ang sira-sira at maliit na uniforme dahil hindi na kayang bumili ng bago ng kanilang mga magulang o mga magulang na ilang araw na hindi kumakain para lang maibili ng uniforme ang kanilang anak. Ang dating middle class na siyang pundasyon ng bansa at ng demokrasya ay tuluyan ng gumuho at nanganganib ng maubos. Kahit magtrabaho, hindi na kayang bayaran ng upa. Kahit magtipid, hindi na mapakain ng sapat ang mga anak. Ang ganitong desperasyon ay bumabalot sa buong bansa na parang isang makapal na hamog. Ang dating land of gentlemen at ang marangal na imperyo ng Britanya ay naging isang wasak na lungsod kung saan ang simpleng pamumuhay sa araw-araw ay naging isang malupit na survival game. Ngayon, bakit nangyari ang ganitong kalagayan? Bakit ang isang imperyong kinikilala sa buong mundo ay nagdulot ng ganito kalunos-lunos na sitwasyon sa sarili nitong mga mamamayan at sa kinabukasan nito ang mga bata? Ang tunay na dahilan ay hindi maipapaliwanag sa salitang resesyon lamang. Ito ay dahil sa paglaho ng yaman na yumanig sa mismong pundasyon ng bansa. Habang nagsisimulang lumubog ang dambuhalang barko ng Britanya, may mga taong unang tumakas dala ang napakalaking yaman. At nariyan din ang kalapit na bansa ang Ireland na sumipsip ng yamang iyon at nakaranas ng biglaang pag-unlad. Ang malupit na pagkakaiba ng nagwagi at natalo sa larong ito ang siyang tunay na anyo ng bitag na nilikha mismo ng UK para sa sarili nito. Mayroong isang bagay na mas malalim na sumisira sa puso ng mga mamamayan ng UK kaysa sa nakikitang pagtaas ng presyo ng bilihin at upa. Ito ay ang desperadong katotohanan na ang kaligtasan ng buhay at kaayusan ng lipunan na dati ipinagpapalagay na nariyan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Una, tingnan natin ang malapitan ng kasalukuyang estado ng National Health Service o NHS na ipinagmamalaki ng UK sa mundo at naging huwara ng maraming bansa kabilang ang Japan. Ang sistemang ito na may slogan na mula duyan hanggang libingan ay dapat sana'y isang pambansang karangalan kung saan lahat ng mamamayan ay tumatanggap ng libre at pantay na serbisyong medikal. Ngunit ngayon ang NHS ay nasa isang kalunos-lunos na terminal stage na halos hindi na gumagana bilang isang institusyong medikal. Isipin ninyo, isang mahal sa buhay ang biglang dumaing ng matinding pananakit sa dibdib at nanginginig ang kamay mong tumawag ng ambulansya. Dati sa UK, maririnig mo na ang sirena sa loob ng ilang minuto. Ngunit ngayon sa London at sa mga probinsya, kapag tumawag ka ng ambulansya, ang matatanggap na sagot mula sa operator ay isang malupit na paalala, maaaring abutin ng ilang oras bago kami makarating.
Sa mga sitwasyong bawat segundo ay mahalaga, tulad ng atake sa puso o stroke, ang mga trahedya kung saan huli na ang lahat pagdating ng ambulansya ay naging pang-araw-araw na pangyayari na hindi na halos nababalita. At kahit dumating ang ambulansya, ang impyerno ay nagpapatuloy. Sa pasukan ng ospital, mga stretcher na may pasyente ay nakapila ng mahaba at walang bakanting kama, hindi lang sa kwarto kundi maging sa treatment room. Ang mga matatandang nakahiga sa sahig ng pasilyo ng ospital na may sapin lang na dyaryo ay naghihintay ng 10 o 20 oras para makita ng doktor. Ito ang tunay na frontline ng serbisyong medikal sa isang bansang nagpapakilalang ika-6 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sa kasalukuyan, mahigit 1 milyong tao sa buong UK ang naghihintay para sa operasyon o espesyalistang paggamot. Higit sa 1 sa bawat 10 tao sa populasyon ang nagtitiis ng matinding sakit at pagkabalisa na ang pangalan ay nasa waiting list ng ilang buwan o minsan higit pa sa 1 taon. Ang mas malala pa ay ang tuluyang pagkawala ng serbisyong dental. Sa UK ngayon, halos imposible nang makakuha ng appointment sa isang pampublikong dentista at maraming tao ang nagdurusa sa di matiis na sakit ng ngipin. Dahil sa sobrang sakit, isang malubhang problema sa lipunan ang tinatawag na DIY dentistry, kung saan ang mga tao mismo ang bumubunot ng kanilang ngipin gamit ang plies sa harap ng salamin ng walang anesthesia. Sa isang mauunlad na bansa, kailangang bunutin ng mga mamamayan ang kanilang sariling ngipin gamit ang plies. Ang ganitong pag-atras ng sibilisasyon ay nangyayari sa dating imperyo ng Britanya, ngunit hindi lang serbisyong medikal ang bumabagsak. Ang kapayapaan at kaayusan ng pinakapangunahing pundasyon ng ating pamumuhay ay tuluyan na ring nawala. Sa mga pangunahing lungsod ng UK ngayon, literal na may mga lugar kung saan ang pulisya ay hindi dumarating. Dahil sa matinding pagbawas sa budget at kakulangan sa tauhan ng resources ng pulisya, ay nakatuon na lamang sa mga malulubhang krimen tulad ng pagpatay at terorismo. Dahil dito sa mga krimeng direktang nakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay tulad ng pagnanakaw, car theft at shoplifting, ang pulisya ay halos sumuko na. Ang sitwasyon ng krimen sa mga tindahan ay partikular na nakakagulat. Sa katanghalian, isang grupo ang papasok sa isang supermarket at walang takot na ilalagay ang mga produkto sa kanilang mga bag sa harap mismo ng mga empleyado at aalis. Ang mga empleyado ay natatakot na saktan kaya wala silang magawa kundi panoorin sila. Kahit itawag sa pulisya, minsan ay sasabihin pa sa kanila na kung ang halaga ng ninakaw ay mas mababa sa 200 pounds, halos 40,000 yen, hindi na ito iimbestigahan. Dahil sa laganap na krimeng hindi napaparusahan, nawawala na sa mga estante ng supermarket ang mga sabon at karne at halos lahat ng bagay ay nakakandado na. Ang dating eleganteng mga kalye ay nagiging mga abandonadong lugar na puno ng graffiti, basag na bintana at mga tindahang nagsara dahil sa takot sa krimen. Tanging mga CCTV camera na lang ang gumagana sa isang lungsod kung saan walang tutulong sa iyo. Iyan ang larawan ng UK ngayon. Pati ang infrastruktura mismo ay namamatay na. Ang mga kalsada ay hindi na maayos at puno ng malalaking butas na tinatawag na potholes na mapanganib para sa mga sasakyan at pedestrian. Pagsapit ng gabi, kahit ang budget para sa mga ilaw sa kalye ay binawasan na nagre-resulta sa isang lungsod na nababalot ng kadiliman. Ang pampublikong transportasyon tulad ng tren at bus ay naging hindi na maaasahan dahil sa lumang kagamitan dulot ng kakulangan sa pondo at walang tigil na welga dahil sa hirap ng buhay. Ang dating Land of Gentlemen ay naging isang lugar na puno ng pangamba. Hindi mo alam kung kailan titigil sa pagandar ang isang bagay, kung saan ka mabibiktima ng krimen at kung may tutulong ba sa iyo kapag nagkasakit ka. Ito ay naging isang lipunan na pinaghaharian ng malalim na kawalan ng tiwala. Tayo ba bilang mga Hapon ay matatawa na lang sa sitwasyon sa UK bilang isang malayong kaso? Sa Japan ngayon ang 2024 problem. Dahil sa reforma sa paraan ng pagtatrabaho ng mga doktor, ang kahirapan sa pagpapanatili ng sistemang medikal sa mga probinsya at ang pagkasira ng infrastruktura dahil sa malubhang kakulangan sa manggagawa ay malalaking issue na rin. Ang kakayahan ng pulisya, ang kalidad ng serbisyong medikal at ang laging on-time na pampublikong transportasyon ng mga serbisyong ito na inaakala nating laging nariyan ay nakasalalay pala sa isang napakaselang balanse sa ekonomiya. Kung magpapatuloy ang paghina ng ekonomiya ng Japan, kung patuloy na aalis ang kapital papunta sa ibang bansa, at kung mauubos ang buwis at talento na sumusuporta sa pampublikong infrastruktura, walang garantiya ng kasalukuyan ng UK kung saan tumatawag ka ng ambulansya pero hindi dumarating at tumatawag sa pulisya pero hindi pinapansin ay hindi magiging kinabukasan natin sa loob ng ilang taon. Kapag nawala ang hindi nakikitang dugo ng tiwala na sumusuporta sa lipunan ng isang bansa ay namamatay mula sa loob.
Ang pagguho ng serbisyong medikal at kapayapaan sa UK ay isang tahimik ngunit malakas na paalala kung gaano karupok ang kaligtasan na ating tinatamasa at kung gaano kahirap ibalik ang isang infrastrukturang gumuho na. Ngayon, bakit nawala ang pangunahing lakas ng bansa? Bakit naging ganito kahina ang gobyerno ng UK at bakit nawala ang yaman mula sa puso ng bansa? Susunod aalamin natin ang pinakamalaking pagkakamali ng bansang ito na naging dahilan ng lahat. Ang malagim na pang-araw-araw na buhay sa UK na ating nakita mga batang nagugutom serbisyong medikal na bumabagsak at kapayapaang naglalaho ay hindi nangyari dahil sa isang hindi maiiwasang kalamidad o simpleng kamalasan. Ito ay ang malupit at hindi maiiwasang resulta ng isang sukdulang pagpili na ginawa mismo ng bansang UK at ang mga taong naninirahan dito. Ang pagpiling iyon ay ang pag-alis mula sa European Union o Brexit na napagdesisyonan sa isang referendum noong 2016. Noon ang namamayani sa UK ay hindi ang malamig na lohika kundi ang nag-aalab na emosyon. Take back control, bawiin ang control. Ang napakasarap pakinggang slogan na ito ay kumalat sa buong bansa. Ang gusto nilang bawiin ay hindi lang soberanya. Ito ay ang kaluwalhatian ng imperyo ng Britanya na dating naghari sa mundo, isang ilusyon na hindi naabot kamay sa modernong panahon. Sawa na kaming sumunod sa mga patakaran ng Europa. Limitahan natin ang mga imigrante para protektahan ang ating mga trabaho at kultura. Kung gagawa tayo ng sarili nating mga kasunduan sa kalakalan muling mamumuno ang UK sa mundo bilang isang malayang makapangyarihang bansa. Maraming mamamayan lalo na ang henerasyong nakaalala pa sa masaganang panahon ang buong pusong sumuporta sa mga matatamis na pangakong ito. Tinalikuran nila ang malaking pamilihan ng Europa at tinahak ang landas ng kalayaan na tinatawag na pag-iisa. Ngunit ang kapalit ng kalayaang iyon ay mas mataas at mas mapaminsala kaysa sa anumang babala ng mga politiko noon. Ang nawala sa UK dahil sa Brexit ay hindi lang ang mga benepisyo sa taripa o kaginhawaan sa kalakalan. Itinapon nila ang pinakamalakas nilang sandata, ang lifeline ng bansa na nag-angat sa London bilang numero 1 financial center sa mundo. Ito ang tinatawag na passporting rights na parang isang magic pass sa industriya ng pananalapi. Ang financial passport ay ang karapatan na malayang makipagkalakalan sa buong EU, isang dambuhalang pamilihan ng walang anumang restriksyon sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng base sa UK. Bakit pinili ng mga dambuhalang mamumuhunan at internasyonal na kumpanya na magtayo ng kanilang headquarters sa mamahaling City of London? Dahil ang London ang nag-iisang gateway sa pamilihan ng 500 milyong tao sa Europa. Ngunit dahil sa pag-alis ang pass na ito ay nawala sa isang gabi. Ang London ay nahiwalay sa isang malaking economic block at naging isang ordinaryong financial district sa isang isla. Ang pera mula sa buong mundo na wala nang nakikitang benepisyo ay nagsimulang iwanan ng London. Ito ay parang isang malubhang pagdurugo kung saan ang dugo ay mabilis na umaagos mula sa puso ng bansa. Siyempre, ang paghihigpit sa imigrasyon na hinangad ng mga mamamayan ay naging isang kabalintunaan na nagpahirap sa sarili nilang bansa. Dahil sa pag-alis ng murang at masisipag na manggagawa, nagkaroon ng malubhang kakulangan sa mga truck driver na nagpapatakbo ng logistics, mga magsasaka at higit sa lahat mga nurse at caregiver na sumusuporta sa serbisyong medikal. Walang nagtatrabaho, walang naghahatid, walang nag-aalaga. Iyan ang naging pangunahing dahilan ng di pangkaraniwang pagtaas ng presyo na nakita natin sa Kabanata 2 at ng pagguho ng serbisyong medikal sa Kabanata 3. Isinakripisyo ang lohika ng ekonomiya para protektahan ang pride. Pinili ang landas ng bansa batay sa panandaliang emosyon. Dahil dito ang UK mismo ang nagtanggal ng sahig ng dambuhalang barko ng Imperyo ng Britanya. Ang paglubog ay hindi dahil sa atake mula sa labas kundi nagsimula mula sa loob. Ang lason ng pag-iisip na espesyal kami na taglay ng dating mga mananakop at ang walang basehang kayabangan na kaya naming mabuhay kahit wala ang Europa. Ang nagbabayad ngayon ng pinakamabigat na presyo ay ang mga batang wala pang karapatang bumoto noon. Ang imahe ng batang lalaki na nakayuko sa harap ng walang lamang lunchbox sa silid-aralan ay ang huling hantungan ng nasyonalismo. Ang pagpili sa Brexit ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral. Ito ay kung gaano kapanganib ang mga desisyong politikal na nakabatay sa mga tagumpay at kaluwalhatian ng nakaraan. Kapag kinalimutan ng isang bansang praktikalidad at kumilos batay sa emosyon at pride, nagsisimula na ang countdown patungo sa pagbagsak nito. Akala ng mga taga-Britanya ay nabawi nila ang kanilang mga patakaran. Ngunit ang katotohanan ay pag-iisa mula sa mundo at ang pagkawala ng napakalaking yaman na dapat sana'y sumusuporta sa kanilang bansa. Ngayon, saan napunta ang napakalaking yaman na tumakas mula sa UK?
Ang bansang malamig at estratehikong uminom ng bawat patak ng dugong umagos mula sa puso ng bansa ay ang dating minamaliit nilang kalapit na bansa. Ang estratehiya ng bansang tahimik na nanood sa pagpapakamatay ng UK mula sa kabilang pampang at nagsagawa ng isang malaking economic comeback na walang katulad sa kasaysayan, nakatago dito ang isang kahanga-hangang survival strategy na hindi masasabing dahil lang sa swerte. Habang pinipili ng dambuhalang barko ng UK ang landas ng pag-iisa na tinatawag na Brexit, may isang bansa mula sa kabilang dagat ang nanonood ng may nakakatakot na kalamigan. Ito ay ang kalapit nitong bansa, ang Ireland. Dati ang Ireland ay nasa ilalim ng pamamahala ng UK at dumanas ng matinding kahirapan tulad ng Great Famine noong ika-19 na siglo na nagpabagsak sa populasyon nito. Ang maliit na islang ito ay matagal na itinuring na isa sa pinakamahihirap na bansa sa Europa na laging nasa anino ng makapangyarihang UK. Ngunit ngayong ika-21 siglo ang gulong ng kasaysayan ay nagsimulang umikot sa isang direksyon na walang sinuman ang nakapag-isip. Ang posisyon ng dating mananakop at sinakop ay tuluyan ng nagbabaligtad sa larangan ng ekonomiya, habang ang UK ay nalulunod sa nasyonalismo at kusang umalis sa malaking pamilihan ng Europa. Ang Ireland ay naglatag ng perpektong bitag para samantalahin ang pagkakataon. Ang kanilang sandata ay hindi ang mga walang kabuluhang bagay tulad ng emosyonal na pride o kaluwalhatian ng nakaraan. Ito ay dalawang napaka-practical na kondisyon, ang napakababang buwis at ang kalasag ng EU. Habang ang UK ay nagtaas ng corporate tax sa 25% para punan ang malubhang kakulangan sa budget dahil sa Brexit, pinanatili ng Ireland ang isa sa pinakamababang corporate tax rate sa mundo na 12.5%. Higit pa rito ang malayang access sa pamilihan ng 500 milyong tao sa Europa na tinalikuran ng UK ay pinanatili ng Ireland bilang isang miyembro ng EU nang walang anumang proseso. Ang kombinasyon ng mababang buwis access sa Europa at ang katotohanang marunong silang mag-Ingles ay naging isang napakagandang paraiso para sa mga global na kumpanya. Para sa mga kumpanya, ang pagiging makabayan ay hindi nangangahulugang katapatan sa sariling bansa kundi ang paglipat sa lugar kung saan nila mapapalaki ang kanilang kita. Sa sandaling isinara ng UK ang pinto nito sa ngalan ng Britain First, ang pera mula sa buong mundo ay dumagsa papunta sa bukas na kalapit nitong bansa, ang Ireland. Ang resulta ay isang malawakang paglipat ng kapital na bihirang makita sa kasaysayan. Ang mga higanteng tech companies tulad ng Google, Apple at Meta, pati na rin ang mga kilalang financial institutions tulad ng JP Morgan at Barclays ay sabay-sabay na nagsimulang ilipat ang kanilang puso mula London patungong Dublin. Hindi ito simpleng paglipat ng opisina. Ang trilyon-trilyong yaman ay inipon ng UK sa loob ng daan-daang taon kasama ang libu-libong highly paid elites at ang napakalaking corporate tax revenue na dapat sana'y sumusuporta sa bansa ay parang sinipsip lahat ng isang dambuhalang magnet na tinatawag na Ireland. Ang daloy ng yaman na dating eksklusibo sa City of London ay dumadaloy na ngayon na parang isang rumaragasang ilog patungo sa redeveloped area ng Dublin na tinatawag na Silicon Docks. Ang yamang umapaw mula sa UK ay sinipsip ng kalapit nitong bansa na parang isang strategic black hole. Hindi ito pagnanakaw. Ang yamang itinapon mismo ng UK ay masigasig at malamig na pinulot lamang ng Ireland. Ang resulta ng makasaysayang pagbaligtad na ito ay nagdulot ng isang napakalupit na pagkakaiba sa buhay ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Ngayon, ang per capita GDP ng Ireland ay higit sa doble ng dating mananakop nito, ang UK, isang nakakagulat na numero. Tulad ng nakita natin sa Kabanata 2, habang pinababayaan ng gobyerno ng UK ang mga mamamayang nagdurusa sa pagtaas ng presyo ng kuryente at ang mga batang nagtitiis ng gutom, ang mayaman namang gobyerno ng Ireland ay ibinabalik sa mga mamamayan ng sobrang buwis na hindi na nila alam kung saan gagastusin. Nagpamahagi sila ng daan-daang euro bilang subsidiya sa kuryente sa lahat ng kabahayan ng maraming beses at buong lakas na pinoprotektahan ng bansa ang pamumuhay ng mga mamamayan mula sa epekto ng inflasyon. Parehong mga islang bansa, parehong nagsasalita ng Ingles at may parehong klima, ngunit ang isa ay naging isang bansang naghihirap kung saan kailangan mamili kung magpapainit o kakain, habang ang isa naman ay naging isang super rich na bansa na nagtatamasa ng kasaganaang hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Ang dalawang magkasalungat na larawang ito, ang tunay na kasalukuyan ng isang imperyo ng nakaraan na tumanggi sa pagbabago at pinili ang pag-iisa, at ng isang modernong estratehista na malamig na binasa ang pagbabago ng panahon at pinulot ang praktikalidad. Ang tagumpay ng Ireland ay hindi dahil lang sa suwerte.
Naniwala sila na magkakamali ang UK at para maging handang salo ni reforma nila ang kanilang edukasyon, inayos ang kanilang infrastruktura at pinakinis ang kanilang sistema sa loob ng ilang dekada. Habang ang UK ay nakakulong sa kupas na alaala ng karangalan ng imperyo ng Britanya, ang Ireland ay tahimik at tuloy-tuloy na naghanda para maging pinakapiling bansa sa mundo. Ang yaman ay dumadaloy sa lugar na mas ligtas, mas makatwiran at higit sa lahat sa lugar na tumatanggap sa kanila. Ang batas na ito ng ekonomiya ay kinalimutan ng UK sa anino ng nasyonalismo habang ang Ireland ay mas malalim na naunawaan ang kahalagahan nito. Ngunit ang paglaho ng yaman ay hindi lang tungkol sa mga numero ng kumpanya at kapital. Hindi lang ang mga malamig na business executives ang nawala ng pag-asa sa bansang UK at tahimik ngunit desididong iniwan ito. Maging ang mga super rich na dapat sanay sumusuporta sa kultura at ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang napakalaking paggasta ay sabay-sabay na nagpasya na iwan ang islang ito dahil sa isang partikular na pangyayari. Ito ang sandali kung kailan pinutol mismo ng bansang UK ang huling sinulid ng tiwala na natitira. Habang ang mga kumpanya at kapital ay dumadagsa papuntang Ireland, may isang sandali kung kailan pinutol mismo ng bansang UK ang huling sinulid ng tiwala na natitira. Ito ay isang deklarasyon sa mga super rich na sumusuporta sa kultura at ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang napakalaking paggasta. Sa loob ng mahigit 200 taon, may isang sistema ng buwis sa UK na tinatawag na non-domiciled o non-dom na nagsilbing isang sagradong lugar na umaakit sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Ito ay isang sukdulang paborableng patakaran para sa mga super rich kung saan ang kita na kinita sa ibang bansa ay hindi binubuwisan hanggat hindi ito ipinapasok sa UK. Dahil sa sistemang ito, ang mga shipping magnates, oil tycoons at mga matagumpay na negosyante mula sa buong mundo ay nagkaroon ng mga mararangyang bahay sa London, nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan at gumagastos ng malaki sa mga pinakamahahal na restaurant at boutique sa lungsod. Bagamat hindi sila nagbabayad ng malaking income tax, ang kanilang paggasta ang mga trabahong nalilikha sa pagpapanatili ng kanilang mga mansyon at ang kanilang presensya na nagpapanatili sa London bilang isang global social hub ay naging isang nakatagong haligi ng ekonomiya ng UK. Ngunit dahil sa pagkabangkarote pagkatapos ng Brexit sa wakas, ay ginalaw ng gobyerno ng UK ang sagradong lugar na ito noong 2025. Inalis nila ang non-dom tax system bilang isang paraan para makuha ang suporta ng publiko o bilang huling paraan para makalikom ng agarang buwis. Sa kalkulasyon ng gobyerno, inaasahan nilang makakakuha sila ng daan-daang bilyong yen na bagong kita mula dito, ngunit ang kanilang plano ay nauwi sa isang malagim na pagkakamali dahil lubusan nilang minamaliit ang malamig na kakayahan ng mga mayayaman na kumilos. Para sa kanila, ang citizenship at tirahan ay mga kasangkapan lamang para ma-optimize ang kanilang kita. Sila na hindi mananatili dahil sa katapatan ay walang alinlangang iniwan ang London sa sandaling inanunsyo ang pag-alis ng sistema. Sa loob lamang ng isang taon ng 2025, 500 milyonaryo ang umalis sa UK at ang kabuuang halaga ng mga ari-arian na inilabas nila sa bansa ay umabot sa isang astronomical na bilang na 14 trilyong yen. Ang lawak ng pag-alis na ito ay higit sa doble pa kumpara sa mga mayayamang umalis sa China at Russia dahil sa takot sa diktadorya at kaguluhan, isang di pangkaraniwang sitwasyon. Sa mga mamahaling residential areas ng London tulad ng Mayfair at Knightsbridge na dati sentro ng yaman ng mundo, makikita na ngayon ang mga mansyon na madilim at tahimik na parang mga ghost town. Ang naiwan pagkatapos ng kanilang pag-alis ay hindi ang inaasahang dagdag na buwis ng gobyerno kundi isang napakalaking vacuum ng yaman. Ang mga luxury stores ay nagsara dahil nawalan ng customer ang mga empleyado, ay nawalan ng trabaho at maging ang malaking property tax at value-added tax na binabayaran ng mga mayayaman ay naglaho na parang usok. Ang resulta ng pagsubok na kumuha ng mas malaki mula sa mayayaman ay ang pagkawala mismo ng mga mayayaman at tuluyang nabutas ang pitaka ng bansa. Ang malaking kakulangan sa pondo na dulot ng Great Escape ng yaman ay naging pabigat sa mga ordinaryong mamamayan na walang ibang mapupuntahan at sa mga batang nagugutom sa silid-aralan tuwing tanghalian. Kapag ang isang bansa ay hindi na pinipili sino ang nagbabayad ng presyo, ang huling yugto ng UK ay nagtuturo sa atin kung gaano kabilis at kawalang awa na itatakwil ng mundo ang isang bansa kapag nawala ang lohika ng ekonomiya nito sa anino ng mga salitang tulad ng pride at hustisya. Umalis ang kapital, lumisan ang mga kumpanya at nawala ang mga mayayaman. Ang naiwan sa loob ng hungkag na sisidlan ng bansa ay ang mga matatandang hindi makalimot sa dating kaluwalhatian at ang tahimik na sigaw ng mga batang ninakawan ng kinabukasan at ngayon sa kabilang panig ng salamin na sumasalamin sa pagguho ng imperyong ito, nakikita ang imahe ng isa pang islang bansa,
Ang pagbagsak na tinahak ng UK to buy ay isang simpleng trahedya lamang sa isang malayong bansa. O ang lupang kinatatayuan natin ngayon ay nagsisimula na ring gumuho. Ang malupit na katotohanang tinatahak ng dating makapangyarihang bansa ang UK na ating nakita isa sa bawat 3 bata ang nagugutom. Ang mga mayayaman at kumpanya ay tumatakas sa kalapit na bansa at ang social safety net ay gumuho ay maaaring mukhang isang trahedya lamang sa isang malayong bansa sa kabilang dagat. Ngunit ngayon kailangan nating tingnan ng may malamig na mata ang ating sariling kinatatayuan dahil ang larawan ng bumabagsak na UK ay maaaring ang mismong kinabukasan ng Japan. Ang Japan at UK, dalawang islang bansa ay may nakakagulat na magkatulad na sakit. Ang unang pagkakatulad ay ang agwat sa pagitan ng kaluwalhatian ng nakaraan at ang katotohanang hindi kayang harapin. Ang UK ay kumapit sa pride ng imperyo ng Britanya at pinili ang pag-iisa sa pamamagitan ng Brexit. Ang Japan ba ay hindi rin kumakapit sa alaala ng pagiging isang economic superpower noong ika-20 siglo habang ipinagwawalang bahala ang mabilis na pag-unlad ng digitalisasyon at ang pagbaba ng global competitiveness tulad ng dating paghahari ng City of London sa mundo, ang Japan. Din ay dating nanguna sa mundo sa pagmamanupaktura. Ngunit ngayon tulad ng paglaho ng kapital mula sa UK, ang yaman ay tahimik ngunit tiyak na nagsisimulang umalis din sa Japan. Ang mga kabataang nangingibang bansa para sa mas mataas na sahod at ang mga kumpanyang Hapon na lumilipat ng base dahil sa mataas na buwis at hindi nababagong merkado. Ito ay isang replay ng eksena kung saan ang mga kumpanya ay dumagsa mula London patungong Dublin. Ang ikalawang pagkakatulad ay ang nasisirang social contract. Ang pagguho ng NHS sa UK at ang sitwasyong hindi na dumarating ang mga ambulansya ay hindi isang malayong issue. Sa Japan kung saan ang pagtanda ng populasyon ay nasa sukdulan ng sistema ng pensiyon, at sigurong medikal na ating pinaniniwalaan ay papalapit na rin sa hangganan ng pagpapanatili, ang mga buwis at social insurance premiums ay patuloy na tumataas at ang pasanin sa mga nagtatrabahong henerasyon ay lalong bumibigat. Dahil dito ang kahirapan sa mga bata ay naging isang malubhang problema na rin sa Japan at kinakaharap natin ang katotohanan na isa sa bawat 2 single-parent household ay nasa relative poverty. Ang heat or eat, ang malupit na salitang nagpapahirap sa mga taga-Britanya ay maaaring ang larawan mismo ng Japan bukas. Ngayon, wala na ba tayong magagawa kundi panoorin ang paglubog na ito? Hindi. Ang aral na dapat nating matutunan mula sa kabiguan ng UK ay malinaw. Kapag isinakripisyo ng isang bansang praktikalidad para sa pride na tinatawag na karangalan ng nakaraan ang laging nagiging biktima ay ang mga mahihinang walang boses. Tulad ng kung paano ginamit ng Ireland ang pagkakamali ng UK para umunlad, ang yaman ay laging dumadaloy sa lugar na mas malaya, mas makatwiran at mas namumuhunan sa kinabukasan. Ang pinakamalaking depensa na magagawa natin bilang individual ay ang pagpapataas ng antas ng ating kaalaman. Huwag maniwala lamang sa matatamis na salita ng gobyerno at media kundi alamin mismo kung ano ang nangyayari sa mundo at kung saan gumagalaw ang kapital. Huwag iasa ang ating mga ari-arian at higit sa lahat ang kinabukasan ng bansang Japan sa mga tagumpay ng nakaraan. Ang walang lamang lunchbox sa mga bata sa UK. Ito ang pinakamalupit na resulta ng maling pagpili ng mga nakatatanda. Ang dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon ay hindi ang alaala ng isang tuyot na imperyo, kundi ang pag-asa na aminin ang pagkakamali, tanggapin ang pagbabago at muling bumangon. Sino ang tumakas mula sa lumulubog na barko at sino ang naiwan hanggang sa huli? Ngayong alam na natin ang katotohanan sa UK, tayo namang mga Hapon ang susunod na haharap sa pagpili. Ang katotohanan na bumabagsak na UK at ang pagtingin dito ng Japan ngayon. Ano ang inyong naramdaman? Mangyaring ibahagi ang inyong tapat na opinyon sa comment section. Kung mayroon kayong natutunan, malaking tulong kung susuportahan ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa Pandaigdigang Ekonomiya. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huli, magkita-kita tayo sa susunod na kwento.